What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit lang like button. Also, follow me on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rara Ryan on TikTok. Rara Ryan! Alam mo, nung nag-umpisa ako gumawa ng content, isa sa pinakamadalas na tanong sa akin, paano daw ako hindi nauubusan ng content? Paano nga ba? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, sobrang daming maling information na kumakalat o maling akala ng tao pagdating sa kotse. Dapat yung preno mo hindi umiinit. Kagulong mo, men! Tapos, ang titibay pa magkalat na maling pag-iisip. Isa na dito ang engine temperature gauge. Siguro, pwede na natin sabihin na nagawa ko tong content na to dahil sa mga comments dito sa honest review ko ng Toyota Raze. Sa pag-explain ko ng mga nirereklamo ng mga tao na wala naman daw engine undercover. Kaya nagawa ko tong The Truth about engine undercover. Tapos, ngayon naman, dahil sa walang engine temperature gauge, kaya The Truth about engine temperature gauge. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Ano-ano nga ba ang sinasabi ng tao? Tara, makibasa tayo ng comment. Sorry boss, but I have to disagree regarding the temperature gauge requirement. As an instrument engineer, nako, eto na, bagsakan na ng mga credentials. Monitoring all parameters is very important as a precautionary measure not to damage the equipment, especially in the long run. English pa. Kung di parehas ang temperature gauge sa actual engine temperature, means either it requires calibration or defective ang gauge and needs replacement. Gaya ng tao, you need to check the vital signs of your vehicle for monitoring and not for corrective action purposes. Huh? Sobrang lupit ng instrument engineer na to. Paano yan nasabi na hindi parehas yung temperature o paano yan nasukat, di ba? Tapos, nung tinanong siya sa comments, why I do it? I use the gauge as one of my bases and trends the engine performance in different situations, especially during heavy traffic and climbing. Like I said before, mamomonitor mo yung sasakyan mo at di ka na lang mabibigla bakit umiinit makina mo, mas maaalagaan ng sasakyan mo. Tapos meron pa sumausaw sa comment niya, dapat naman talaga may analog or mas malinaw na temp gauge. Mahirap nang mainit ng sasakyan mo before mo pa malaman. Sir, kung araw-araw mong nakikita ang gauge mo, makakabisado mo, normal at yun ay hindi sa normal. O basta yun. Tandaan mo sir, kailangan nag-check ka palagi ng sasakyan. For me, issue talaga yan dahil what if oo bago pang sasakyan mo at dahil nga open yung ilalim at natamaan yung bato or nabutas yung radiator, maaga pa lang magtataka na o bakit lumalagpas sa daily normal temp ko yan. Mag-check ka na rin for sure at makikita mo ang problema. So wag mo sir sasabihin na hindi mahalaga ang temperature gauge kasi content creator ka at mahahawa mo yung mindset ng mga ibang nag-aaral pala magmaneho. Sa mga bihasa na nanonood, di ba? Kagulong mo, men! Ang engine temperature gauge ay ang nagsasabi kung malamig pa ang makina, nasa tamang init or overheating na. Ganito ang itsura ng engine temperature gauge. Minsan analog, minsan digital pa. Siyempre, importante to kung sa importante para alam natin kung mag-overheat na ba at maitabi natin ang sasakyan, di ba? Pero, alam mo ba paano ito gumagana? Pag start mo ng sasakyan, siyempre, nag-uumpisa ito sa pinakababa o letter C. Tapos, paunti-unti itong aakyat hanggang sa gitna. Pagkatapos, hindi na ito dapat gumalaw. At kapag umakyat pa ito, sunod-sunod na yan hanggang sa mag-overheat. Actually, basta kapag umangat na siya sa gitna, nag-overheat na yan. At isang maling akala na kailangan mo papaabutin sa pinakataas para masabing overheat. Hashtag, alam mo ba na ang normal running temperature ng mga modern na sasakyan ay nasa 75 to 105 degrees Celsius? Tapos, hindi na ito nagpa-fluctuate dahil sa ganda ng cooling systems ng mga kotse ngayon. Kaya nga ang labanan pa ngayon ng mga breakthrough pagdating sa makina ay thermal efficiency. Gets mo ba ako?
Once na nasa tamang init na yan, ang temperature ng makina ay hanggang doon na lang. Kaya sa mga taong nag-iisip na gumagalaw ang engine temperature tuwing heavy traffic o sa pag-ahon, kagulong mo, men! 2022 na, update rin tayo pag may time. At sa mga taong nagsasabi na kailangan ito mamonitor para malaman kung ano ang normal sa sasakyan nila, kung tama ang pag-maintain mo ng sasakyan, anong mamomonitor mo dito? Kung parati lang siyang nasa gitna. Hindi siya parang gauge ng gasolina na kailangan mo i-monitor mo parati. At kung titingnan mo ang purpose, ang kailangan lang dito ay magbigay ng information kung malamig pa ba ang makina, nasa tamang init, or nag-overheat na. Tingnan mo nga to, may temperature gauge na hindi pa rin alam kung ano ibig sabihin yan. Hashtag, alam mo ba na evolving pa rin ang pag-design ng mga car brands pagdating sa pangangailangan ng mga car owners? At isa sa kasama sa pag-evolve ay ang pagpalit ng engine temperature gauge para sa engine temperature indicator para sa mga pangkaraniwang sasakyan. Kasi ang importante nga lang naman mabigay ay kung malamig pa bang makina at kung mag-overheat ka na. Isip kasi ng mga tao, kailangan pa paabutin sa H o sa pinakataas na temperature gauge para masabing overheating na ang kotse. Ang mga car companies naman, ginagawa nilang idiot-proof ang mga sasakyan nila, or in other words, para mas maintindihan ng karamihan. Ting! Ginawa nilang color-coded pa nga ang mga symbols. Blue ang indicator kapag cold engine pa. Nawawala ito kapag normal running temperature. At sa maliit na pagkakataon na may error or pagtaas ng temperature sa usual running temperature ng makina, mag-uumpisa na kagad ito mag-blink ng pula. At steady naman na pula para sabihin sa'yo na overheating ka na talaga. In short, ang temperature indicator ay andyan para hindi ka basta kabahan na overheating ka na dahil lumagpas lang sa gitna ang gauge needle. Kasi, pag nagsimula ng maging irregular ang temperature ng makina mo, magbibigay na kaagad ng blinking red warning light ang temperature indicator. Steady red naman pag overheating na. 'Di ba? Mas mapapansin mo pa ang blinking red light. Kaya mas may advantage pa. Since overheating na rin naman ang topic natin, ito ang 2 signs na mapapacheck ka talaga sa instrument panel mo kung malapit ka na or overheating ka na. Number 1, ang biglang pagkawala ng lamig ng aircon. At number 2, loss of power. Ilalagay ka kasi ng ECU mo sa limp mode. Kaya para sa mga nag-iiyakan na gusto nilang engine temperature gauge, anong natutunan mo sa episode na to? So ano? Team temperature gauge ka ba? O team temperature indicator? Comment below. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.